ito yung kasi, ang Net25, tinan mo ang Net25, nakakuha sila ng dokumento mula sa Beverly Hills Police District. Nakuha nila yung dokumento at ipapakita ko sa inyo. Ito, ayan. Tingnan natin Nandiyan ngayon sa inyong screen pero dito ko titingnan sa aking cellphone para mas maliwanag. Ayan, nakalagay dyan. Si Patricia Tachias, Interim Records Manager, Police Department, July 15, 2025, July 15 Nangyari to July 8 pero July 15 na to. Response to California Public Records Act Request Death Investigation Report 2511805. Yan yung case number. So tinanggal yung pangalan. This letter is response to your request. Nag-request tayo electronically July 15, California. So ano yan? Under the California Public Records Act, the request is closure, blah blah blah. Kumbaga nag-request na kasi anong araw pa lang 17 Nilabas ni Bobby Tiglaw yan. Ano ba yung date nung kay Bobby Tiglaw? Tingnan ko yung date nung kay Bobby Tiglaw. Tinabi ko rin kasi yun Wait lang. Ito yung walang nakalagay na date nung kay Bobby Tiglaw. Hindi. Electronically on March 11. Hindi magkaiba pala to. Yung pinakita ni Bobby Tiglaw na may pirma din nung Donna Kersey ay requested March 11, 2025. March 11 2025. Itong ni-request ng Net25 ay July 15. So, nung isang araw lang to. So, noong March 11, 2025, ayon doon sa papel ni Tiglaw. Yung ni-request nung March 11, 2025, meron nakalagay na officers entered room and discovered and observed hotel security performing chest compression. And then may nakita daw ng mga powder substance, ganyan. Tapos may mga pangalan nilagay. Nandiyan nga yung pangalan ng ating unang ginang. So ngayon, ang sinasabi nila, peke daw ito. Kasi kung titingnan mo talaga itong dokumento na to, ayan, mayroon siyang linyang kulay blue, kulay pink. Ayan, mayroon siyang linyang kulay pink na mukhang may binura. Tapos biglang parang idinikit nga lang itong itong pangalawang yung officers, ayan yung officers, ayan yung sa ilalim. Parang idinikit nga lang yan, medyo hindi pa nga pumantay doon sa pagkakalinya nung So, kung titingnan mo, mukhang altered nga. Mukhang altered nga itong report na ito kasi ayan nga. Nung pinakita ng Net25, ito summary of incidents. Summary of incident kasi ito wala siyang nakalagay na summary of incident. On Saturday, March 8, approximately 11:30, dispatch Beverly Hilton Hotel regarding person not breathing. Officers entered room, observed hotel security performing chest compression on an unconscious subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by a paramedic. If you have any question, blah blah blah, parehas lang. Pero ayun. So, iba yung dokumento na nakikita nyo sa screen sa dokumento na nandito sa ipinakita natin kahapon. Ayan, nakita nyo, di ba? So, magkaiba nga siya. Mukhang tama. According dito sa pinakita natin na to, mukhang tama yung sinasabi ni Claire Castro na altered. Ang tanong, bakit ang Net25 nakapag-request nitong dokumento na ito, ikaw Claire Castro, hindi? Putang ina niyan. Sa dami ng pera ng taong bayan na nilulunok ninyo, kung halimbawa may bayad ito, putang ina yung gumastos para lang mapatunayan ninyo na walang kasalanan at hindi totoo yung mga kumakalat na dokumento. Hindi nyo kayang gawin yun. Buti pa na 25 may kakayahan na gawin ito. Kayo wala. Wala kayong silbi. Mga wala kayong silbing mga hayop kayo. Visit kayo talaga. Ngayon, ibig ba sabihin ito, peke na yung issue na hindi na talaga nangyari yun, nawala. Ang pinapatunayan lang nito, ang pinatutunayan lang nito, mga bossing, peke yung inaano ni Rigoberto Tiglaw. Yung inilabas ni Rigoberto Tiglaw, peke. So ngayon binabanatan ni Claire Castro etong bilyonaryo. Pero itong bilyonaryo, hindi itong dokumento na to na nakuha ng Net25 ang pinagbasihan nila. Legit yung pinagbasihan ng bilyonaryo. Ano ba yung pinagbasihan ng bilyonaryo? Kasi ang kinukot ng bilyonaryo doon sa report nila is yung County of Los Angeles Medical Examiner. Hindi po Beverly Hills Police Department or Police District, whatever. Beverly Hills Police Department. Hindi po yun. Ang kinukot ng bilyonaryo is yung County of Los Angeles Medical Examiner. Ano ba ang County of Los Angeles Medical Examiner? According sa aking kaibigan, ito daw ay formerly known as the Coroner-CME.
It was officially renamed on June 2023 to underscore its independent scientific role. It is reasonable for determining the cause of and manner of deaths that are violent, suspicious, unattended, or accidental. Oh, so ang ibig daw sabihin niyan, ang County of Los Angeles Medical Examiner, kapag ka merong mga namatay ng hindi alam kung ano ang dahilan, halimbawa nakita nila walang stab wounds, hindi naman nabugbog, hindi naman binaril, wala namang pagnanakaw, misteryosong namatay yung tao, sila yung pumupunta para kumbaga i-assess at i-test yung bangkay or imbestigahan kung ano ba yung kinamatay ng bangkay, ganun yun. Ano ba ang role ng County of Los Angeles Medical Examiner o ng Medical Examiner? Ano ba ang kanyang role? Investigates all sudden, unexpected, violent, or unattended deaths, as well as death in custody or during medical procedures. Pwedeng ganon. Basta yung mga misteryoso. Halimbawa, kinulam ka, hindi ba? Nabangungot ka, ganyan. Sinakal ka ng asawa mo sa pagkakatulog, habang tulog ka dahil babayero ka, ganyan. Sila ang nag-iimbestiga o performs forensic autopsies, issues death certificates, and handles unidentified or unclaimed descents. Publishes annual reports, facilitates case searches, and offers public service for families and landlords. So, yun yung ibang ano niya. In summary, the Los Angeles County Department of Medical Examiners it is official agency. It is the official agency handling forensic death investigations countrywide. Ibig sabihin sa buong Amerika. It's independent. Ayan. Led by, and is based in Los Angeles. Ayan yun. Ayan na, again they are handling forensic death investigations. Kasi nga, according to some rumors, namatay di umano ito sa droga na dinideny ng Malacanang. Ang katotohanan, namatay ito, pero yung dokumento na to ng Net25 hindi nagsasabi na siya'y namatay sa droga. Pero ang tanong, meron bang nakalagay dito ng reason kung ano kinamatay niya? Ang nakalagay diyan, binubomba-bomba na ganun, hindi na nabuhay. Wala na, pronounced dead at 12:05. Alas 12 ng tanghali, pronounced dead na po itong tao na to, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Nakalagay ba dito yung cause of death? Hindi. Bakit? Kasi hindi po yung police department ang mag-a-assess noon. Ang mag-a-assess po noon ay ang County of Los Angeles Medical Examiner. Now, itong papel na nandiyan sa harap nyo, yan yung sinasabing totoong dokumento na issued ng Beverly Hills. Ayan. Beverly Hills. Ayan yung nag-issue, yung Beverly Hills Police Department. Ayan. Okay na. Beverly Hills Police Department, yan yung nireport. So, yung kay Rigoberto Tiglao, Peke, ito naman ang tanong ko naman kay Tiglao, ba't ka naman naglalabas ng ganyan? Napakataas pa naman ng tingin sa'yo ng tao. Napakataas ng narating mo bilang isang journalist. Napakataas ng narating mo bilang isang Pilipino. Naging ka pang spokesperson. Bakit naglalabas ka ng mga ganyang dokumento? Tapos ito naman bilyonaryo, naglabas din ng balita. Pero ano ba yung pinagbasihan ng bilyonaryo? Ito yung pinagbasihan nila sa pagkakaalam ko. Tingnan ninyo ito. Ayan. Ibalik natin sa umpisa. Ayan, ito yung website nila, mga bossing. lacounty.gov. So legit tong website na ito. Ayan, sa website na ito, doon sa nakita kong dokumento kanina, may case number doon. Ang case number ay 2025-2025, ngayon yung taon. 04377. So yan yung case number. Pag sinearch mo yung case number na yan, mga bossing, ito ang lalabas. Nakalagay yung pangalan, Juan Paulo Tantoco. Lakihan natin para makita nyo. Baka hindi nyo makita eh. Ayan, papakita lang natin. Lakihan natin. Ayan. Ayan. Nakalagay yung pangalan, Juan Paulo Tantoco, case number 2025-04377, place of death, hotel. Date of death, March 8, 2025. Ilang taon? 44. Bagets na bagets pa. So ngayon, yung pinapakita ba ng Net25, masasabi natin na lusot na si First Lady Lisa. Hindi pa lusot si First Lady Lisa, kailangan pa niya magpaliwanag. Bakit? Kasi nga ang pinuprove lang noong dokumento na yon mali yung pinakita ni Rigoberto Tiglao. Fake news si Rigoberto Tiglao.
Although, sa post ni Rigoberto Tiglao, wala naman siyang inilagay doon na itong papel na ito, itong katotohanan, mga kriminal talaga kayo, wala naman siyang ganun. Sinabi lang niya, somebody vibered me this, pinost lang niya. So sabi ni Claire Castro, peke yan, hindi yan totoo. Nagtataka, hindi ba kayo nagtataka? Bakit si Claire Castro hindi siya nagpakita ng papel yung sa Beverly Hills Police District na yon? Kahit na nakita niya doon sa papel na yon na nilabas nung Net25, alam ko na nakita nila Claire Castro yun, kaya nga sinabi nila na yung pink na ganyan, redacted, dinagdag lang yan. Itong mga katagana ito, dinagdag lang yan. Kasi meron sila Claire na papel na yan. Bakit hindi nila ipiniresinta dyan sa press conference kahapon? Bakit? Alam mo, because hindi naman pinuprove nun na safe na si Lisa Marcos eh. Hindi pinuprove na safe na si Lisa Marcos. Pinuprove lang nun na fake news si Rigoberto Tiglao. Pero yung katotohanan na mayroon talagang report na itong taong ito, sumalangit nawa ang kaluluwa, itong taong ito ay namatay sa droga, the report really exists at hindi nila yun maidi-deny. Hindi nila yung maidi-deny because ito nga, sa website na ito, gumagana yung website na yan. Ayan, ito yung case number, tinype ko, sinearch ko, lumabas. Ayan. Pag kinlik mo yung pangalan, ito lalabas. Ha? I-click natin yung pangalan. Ayan yung lalabas, mga bossing. Lalabas yung buong report. Ano ang report ng medical examiner ng County of Los Angeles? Na itong taong ito ay namatay cause A, cocaine effects. Yan yung nakalagay tapos sabi nga, pwede pang ibang condition niya is atherosclerotic cardiovascular disease. At ang pending additional investigation. Ito yung initial, hindi ko alam kung initial to o final na. But itong report na ito, sa gobyerno mismo ng Amerika, sa siyudad ng Los Angeles, lalabas, pag tinype mo yung case number, lalabas ito. So again ipapakita ko sa inyo to. Again, itong papel na ito, dinidebunk ba ng papel na ito ng Beverly Hills? Eto. Kanino kayo maniniwala? Doon sa forensic expert na nag-examine nung katawan at nagsabi na dead siya dahil sa singhot. Doon sa mga pulis na rumisponde doon sa rumisponde at gumawa ng police report. Kasi ito, police report. Ayan, police report yan. Nakalagay dyan, crime incident, death investigation. Ano ba yung ginawa nila? Hindi naman drug investigation yun. Hindi naman white slavery. Di ba? Death, kasi may namatay. Ini-report sa kanila, tumawag, namatay. May mga sabi-sabi pa nga, hindi lang natin alam or confirmed kung totoo. 7 hours na daw bago yan itinawag sa kanila na hindi na humihinga yan eh. Kaya nga daw sila inimbestigahan kasi paano patay na to kanina? Anong oras nyo pa nakitang patay ito kanina pang maga? O ba't ganyan na ni-report? May mga ganun issue. Kaya lang walang makakapagpatunay nun. At hindi rin naman naka-documented yun. So dito lang tayo sa dokumento mag-focus. Sabi sa dokumento, death investigation, nandiyan dyan yung address, nandiyan dyan yung hotel, nandiyan dyan yung nireport anong oras, alas 11, dumating sila doon. Tapos, pronounced dead actually wala na nga dito yung pronounced na kung anong oras namatay. Nakalagay lang dito kung ano yung araw, anong oras nireport sa kanila. Tapos, ayun na nga, ito yung pangalan, at saka yung edad. Ano yan? Death investigation. So dead na to. Yun lang ang meron sila. Sila ba ang nag-autopsy? Hindi. So hindi sila pwedeng maglagay kung ano yung kinamatay ng tao. Kasi nga ito po yung tamang ahensya na magsasabi kung itong tao na to, ano ba yung kanyang ikinamatay. Now, i-deny po nyo pa ba na yun ang kinamatay nito? Again, hindi natin inuungkat, inuurirat ang buhay nitong mamang ito si Tantoco. Wala naman tayong paki sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, private person yan. Hindi naman taga-gobyerno yan. Hindi naman natin pinapasahod yan. Hindi naman yan gobernador, congressman, senador, mayor. Hindi naman siya ganun. Hindi naman siya VP, hindi naman siya presidente. So, wala tayong paki sa kanya. Kahit hit-hitin niya lahat ng gusto niyang hit-hitin sa buong mundo. Hanggat hindi siya nakakaabala sa buhay ng ibang tao, hindi siya nagiging threat sa buhay ng ibang tao, hindi siya nauhuli ng mga pulis habang ginagawa niya yan, he's free to do what he wants to do. Just don't get caught doing it. Kasi ibang usapan na yun. But again, yun nga ang problema. Life caught up with him.
And namatay siya dahil doon sa yan, sa cocaine. Yun ang pinakamasakit sa lahat. O kasi ang daming mga dilawang tanga tsaka mga loyalista nung nilabas yun ng Net25. Nagbubunyi sila. Yay! Putang ina niyan. Ang galing. Fake news talaga kayo. Gago. Anong fake news? Ayan oh. Ayan oh. Oh, merong report ang Beverly Hills Police District. Ano ba ni-report sa kanila? May namatay. O so ilalabas ng Beverly Hills Police District yung report kung ano, may namatay, ito yung pangalan, dito sa address na to, dumating kami ganitong oras. Hindi naman sila nag-autopsy dahil nga mysterious yung pagkamatay nito, hindi alam kung ano. So dinala dito, sinama itong County of Los Angeles Medical Examiner. Sila ang nag-examine doon sa patay. At kung sila din ang nag-examine ng mga nakitang kung anumang mga ebidensya ng Soko. Oh, ni Gas Abilgas. Yung nakita ni Gas Abilgas na mga ano doon, na mga parapernalyas doon, sila din na magte-test noon kung ano yun. Kasi that will determine kung ano yung kinamatay nito. So magbabangga yun. Ano ba yung mga nasa kwarto? Ano ba yung kinamatay nito? Kasi kung ang kinamatay nitong tao, lechon, tapos wala naman lechon doon, yun, mahirap ipaliwanag yun. Napagod ako magpaliwanag. Ayan accident naman talaga yung overdose na ganyan hindi sinasadya yan. Minsan sa kalasingan, sa kayabangan, sa sa kapasikatan, minsan nasosobrahan tas hindi kinakaya ng katawan, may comorbidity pala, may sakit pala sa puso, so bumigay yung puso. Ang investigador, ayan, nakalagay ba si Laura Araujo. Tapos ang medical examiner si Dr. Jaburian Rafi. Oh, Diyos ko, baka si Rafi Tulfo pa yan. Nakalagay yung information dyan. So hindi natin to pwedeng, tas ayan nakalagay yung purchase documents. Pag pinindot mo yung purchase document, anong lalabas? Tingnan natin. Purchase documents. Yan yung ayan may bayad. Case number, select number of copies, ilang kopya. You will be directed to a third-party site for the purchase of document. Please note, if your case is currently pending, your report will be mailed once the case is closed and finalized, including additional tests such as toxicology, blah, blah, blah. So, pwede. Ayan make a payment. I have read and accepted. Sige, lagyan natin. Isang kopya nito. Make a payment. Pucha, baka naman mabawas to sa ano ko. Baka mabawas. Ayan $49. May presyo. $49. Ayan pag check out mo niyan, lalabas, maglalagay ka ng address mo, i-deliver sa'yo. Hindi nila yan ibibigay sa'yo ng ng lista ng parang soft copy. In the case of Bobby Tiglao, sir, wag naman ganyan. Anak ng tinapay, wag kayong nagpapakita ng maling mga ebidensya or maling mga dokumento na pwedeng gamiting content tapos baka kaya napagbibintang kaming fake news peddler Kasi tingnan mo kayong mga media, you are all high and mighty. Ang tingin ninyo sa sarili ninyo, na kayo lang yung magaling magbalita, kayo lang magaling mag-imbestiga. Ang tingin nyo sa sarili nyo, kayo lang ang pinakamagaling sa mundo. Na meron kayong ethical standards, meron kang internal checking. Kaming mga vlogger, wala kaming moral compass, ethical standards, and so on and so forth. So ano yan? Isang lehitimo na tao, journalist, tapos nagpapakalat ng ganito. Hindi naman niya sinabi na totoo yung dokumento niya, pero pinakita niya yung dokumento na yun at may mga tao na naniwala dahil nga sa reputasyon niya bilang mainstream media, naniwala na sa kanya. Buti na lang, tayo rin naniwala. Hindi naman tayo naniwala, nagtatanong nga tayo, totoo ba to? So maganda, Net25, dinibank yung dokumento ni Rigoberto Tiglao. Dinibang niya yung dokumento, pinatunayan ng Net25 na totoo yung sinasabi ni Claire Castro. Ngayon, eto ang question. Bakit hindi inilabas ni Claire Castro yung dokumento na yan? Meron sila niyan, alam niya Alam niya na yung pink na linya, yung salita na yun wala sa original So meron siya niyan. Bakit hindi niya pinakita? Why? Kasi ang sagot, it will not save Lisa Marcos from the issue na meron siyang kasama sa Amerika na namatay sa droga at ito po ang pruweba. Ayan. Ayan po yung pruweba. Pinakikita ko na sa inyo ngayon ng live. Baka sabihin nyo, ano mo lang yan, tawag dito. Yung edited yan, AI yan Hindi po, ayan po yung tawag dyan, link ko nasa ibabaw. Ayan, so sana maliwanag na po sa ating lahat mga bossing etong issue na to. Again yung pinakita ng Net25 is proving Bobby Tiglao is fake news. Bobby Tiglao is fake news dahil dun sa inilabas niya na yun. Kupal. Bad yun. Sobrang bad nun. Hindi porket galit yung mga tao sa administrasyon, tas ikaw galit din, gagamitin mo yung tao, yung gullibility. Gullibility. Gullible kasi yung mga Pilipino. Minsan, blinded, clouded yung ating pag-iisip. Kapag gagalit tayo, may nakita tayong bagay na
na pwede nating magamit laban sa mga ito, banat tayo ng banat. Hindi ganun. Dapat mag-iisip pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng bira ng bira. Pwede tayong magtanong. Okay yun. Pero yung bira ka na kagad ng bira, naniwala ka. Kaya nga kami mga banateros, hindi kami basta-basta naniniwala sa ganyan. Again, ang tagal nang lumabas nito. Ngayon lang namin to tinapik. Kasi nga, lumabas na galing mismo sa mga lehitimo't matitinudi umano na mga tao yung balita na ito. So, it's about time na itakil na natin to. So Claire Castro, tama po ba yun? Is it safe to say na the reason why you didn't show the original paper, the original document na wala yung kulay pink at yung mga pangalan na yon, the reason why hindi mo nilabas yun, it's because hindi nyo kayang i-manipulate itong records nitong LA County? Ha? Kasi ito, ako mismo pinakita ko sa inyo, ulitin natin. Baka sabihin nyo hindi tayo nagsasabi ng totoo O ayan. Ano na bang case number yun? Nakalimutan ko na. About your case. Ayan So pag kinlik mo yung about your case, ayan yung case number 2025. Tanggalin ko. Baka sabihin nyo, nilagay ko na yan dyan burahin natin. I-paste natin yung case number. Search natin. Ayan, lumabas yung pangalan nito. Paglabas ng pangalan, i-click natin. Click. Ayan, clickable lahat. Ayan, lalabas. Patay tayo dyan. So sino ngayon nagsasabi ng totoo? Sabi ninyo hindi totoo na na may cocaine na namatay sa overdose. Sabi niyo dito, ayan hindi naman tayo ayan nandiyan na mismo. Cocaine effects, other significant conditions. Ayan pwede mo pang bilhin pag kinlik mo, ayan pwede mo pang bilhin ano na ngayon yan? Anak ng tinapay. Paktay ka diha. So, you still owe the people an explanation. Sagutin nyo na yung nire-request ni tawag dyan? Nire-request ni Amy Marcos na report. Sagutin nyo na yan. Dahil dyan,